Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Bibian, 33 years old at may dalawang anak na parehong nasa elementarya. Isa po akong full-time mom at ang mister ko naman ay nagtatrabaho bilang isang barista sa barko. Dahil nga laging nasa barko ang asawa ko, kaya mag-isa lamang akong nag-aasikaso sa aming mga anak. Hindi madali ang pagiging isang housewife dahil madalas na wala kang katulong sa pagpapalaki ng mga bata. Ako ang teacher nila sa tuwing tambak ang mga assignment at project sa school. Ako ang yaya na naghahanda ng lahat ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Ako ang kusinera na nagluluto magmula umaga hanggang gabi. At ako rin ang kasambahay na hindi matapos-tapos ang mga gawaing bahay dahil sa sobrang dami. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan na minsang sumubok sa prinsipyo at tibay ko bilang isang asawa at butihing nanay sa aking mga anak. Han, baka naman pwede akong mag-request ng day off. Biro ko sa aking mister. Nang sa wakas, ay nagkaroon din kaming dalawa ng sapat na oras para makapag-video call. Halatang hindi naman ito sineryoso ang sinabi ko dahil tawa lang siya ng tawa habang kaharap ang paborito nitong kapeng barako at Spanish bread. Ipinagsawalang bahala ko naman ang naging reaksyon niya dahil masaya akong kahit papaano ay nabawasan ng pagod at stress nito mula sa trabaho. Siya nga pala, nakuha mo na ba yung pinadala ko sa iyo, Han? Tanong nito nang mapansing seryoso ng kaunti ang ekspresyon ng mukha ko. Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Talagad akong napahawak sa namibigat kong balikat. May problema ba, Han? Imbis na magsabi sa kanya ng totoo, ay umiling ako at nagkunwaring wala akong nararamdaman kung ano. Ayaw na ayaw ko kasing may bumabagabag sa isipan nito, lalo na't wala siya sa tabi namin ng mga bata. Sabihin mo ng totoo, Han, ayoko namang may tinatago ka sa akin. May seryoso nitong sabi. Wala to, alam mo namang minsang bumibigat ang mga balikat ko. Napasobre yata kaninang umaga, lalo sa dami ng mga damit na nilabhan ko, pati likod ko masakit din eh. Sabihin man kasing may sarili kaming washing machine at dryer, pero ramdam ko pa rin ang pagod sa tuwing naglalaba ako. Madalas kasi ako natatambakan sa tuwing may eskwela ang mga bata, kung kaya naman weekend lang talaga ang oras na mayroon ako para asikasuhin ang napakarami kong labahin. Gising pa ba sila? Palagyan mo muna ng relief patch ang likod mo para maginhawaan ka. Hindi ba marami yun sa package na pinadala ko nun? Tinitigan ko lamang to tsaka napailing sa kinauupuan. 11:00 na ng gabihan, kanina pa tulog ang mga bata. Agad kong naaninag ang awa sa mga mata nito nang malamang masama ang pakiramdam ko. Sa totoo lang may kasalanan din naman ako kung bakit ganito kabigat ang trabahong ginagawa ko ngayon sa araw-araw. Matagal na kasing gusto ng mister ko na humanap kami ng kasambahay na tutulong sa akin sa lahat ng mga gawain. Pero ayokong pumayag. Hindi naman sa wala akong tiwala at natatakot akong matulad kami sa mga napapanood ko sa TV. Kung hindi naghihinayang ako sa perang ilalaan namin bilang pampasahod. Kahit wala akong pahinga dala ng sobrang pagtitipid, masasabi kong hindi pa naman ako losyang tingnan. Nakakapagsuot pa rin naman ako ng fit size na damit habang mistisa pa rin ang kutis ko kahit araw-araw kong hatid sundo ang mga bata. Tinatawag nila akong cute na chinita magmula pagkadalaga dahil medyo singkit ang mga mata ko at maliit man ang aking height, pero masasabi kong maganda pa rin ang kurba ng aking katawan. Pinakita ko na lamang sa mister ko kung paano ko pinahiran ng oil liniment ang likod ko, kaya kahit papaano ay napanatag siya. Hanggang sa muling bumalik ang usapan namin sa ipapadala niyang pera. Kung may gusto kang bilhin para sa sarili mo, alam mo namang mahal kita, kaya dapat may pambawi rin ako sa pagod mo sa mga bata. Ngumiti siya sa harapan ko
na para bang umaasa itong mababawasan kahit papaano ang pagod ko at baka tuluyan na rin gumaan ang takbo ng usapan naming dalawa. Wala tuloy akong nagawa kung hindi ngumiti ng matamis sa harapan nito kahit sabing pahinga lang naman talaga ang gusto kong matanggap ngayon at hindi perang pang shopping. Pwede ba akong bumili ng bagong likod? Magkano ba yun? Alam kong gusto niyang matawa ulit dahil sa sinabi ko, pero pinigilan lamang nito ang sarili sa takot na baka muli akong mawala sa mood. Hayaan mo't maghahanap tayo ng magaling na tagahilot. Imposible namang walang alam si Sheila kung saan may available na home service malapit yan sa atin. Parang bigla namang gumaan ang pakiramdam ko nang marinig ang sinabi nito. Tama siya. Mahilig kasing magpamassage ang kapatid nito. Sigurado may alam siya sa bagay na yun. Wag na kayahan. Alam mo namang busy sa trabaho si Sheila. Hayaan mo. At may nakita naman akong murang massage parlor malapit sa bayan. Ang totoo, dinadaan-daanan ko lang noon ang massage parlor na sinabi ko sa asawa ko. Pero magmula na ang makaramdam ako ng pangangawit at pagod mula sa mga gawaing bahay, ay bigla akong nagkaroon ng interes dito. Kung anong makakapagpasayo-sayuhan, ikaw ang bahala. Akala ko'y doon na magtatapos ang request ko sa aking asawa. Pero nabigla ako sa huli nitong sinabi. Basta babae lang ang masahista na pupunta sa bahay natin, okay? Ayoko ng lalaki. Nang mapadaan ako sa sinasabi kong parlor, pagkatapos maihatid ang mga bata sa school, ay sinadya akong humingi ng contact number para sa kanilang home service. Siyempre, nagawa ko rin tong tanungin kung pwedeng babae lang talaga ang pupunta sa bahay sa susunod na linggo at mabilis naman silang pumayag. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na rin ang pinakahihintay kong linggo. Habang abala ang mga anak ko sa mga bagong laruan, ay hinanda ko na rin ang aking sarili at nag-shower na. Dahil na rin iniwan ko ang contact number ko sa parlor, ay maaga nila akong tinawagan para kumpirmahin ang address at landmark malapit sa tinutuluyan namin. Ngunit bago ko pa man maibaba ang tawag, ay bigla akong tinanong ng receptionist. Nagkaroon daw kasi ng emergency ang empleyadong babae na pupunta dapat, habang nakaalis na ang ibang home service personnel at abala na rin ang karamihan sa dami ng mga customer na pumupunta tuwing weekend. Wala na ba talagang iba, ma'am? Tanong ko. Saglit naman tong natahimik sa kabilang linya na para bang may kinukumpirma muna. Sorry ma'am, wala na po talagang ibang available ngayong araw eh. Meron pong isa pero lalaki siya. Kung gusto nyo, i-reschedule na lang natin ang session nyo sa ibang araw. Gustuin ko mang pumayag, pero alam kong magiging busy na naman ako sa susunod na mga araw. Hindi ko na rin yata matitiis na maghintay na naman ng isang linggo. Wala naman sigurong masama kung lalaki, hindi ba? Magpapamassage at bentosa lang naman ako. Sa huli ay pumayag na ako sa pagbabagong nabanggit nito hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay dumating na rin sa wakas ang inaasahan kong bisita. Good morning, madam. Binati ko din siya at saglit pang tinitigan ang uniforming suot nito hanggang sa nakumpirma kong galing talaga siya sa parlor kung kaya naman pinatuloy ko na to. Hindi na lang ako nagpahalata na medyo kinakabahan ako nang makita ang puting bathrobe na kasama ng mga essential oils at gamit nito pang bentosa. Bakit nga ba ako kinakabahan? Dahil siguro iba akong makatingin yung bisita pagdating nito ng kwarto. At pakiramdam ko, mas lumala pa yun ang ipinakilala na nito ang kanyang sarili. Ariel ang pangalan niya. 24 years old pa lang. Kaya naman pala binata pa nitong tingnan kahit mas matangkad siya sa akin. Sakto lang ang pangangatawan ni Ariel. At kung tutuusin, ay pareha silang matipuno ng asawa ko nung kinasal kaming dalawa. Maputi lang ang mister ko, habang siya naman ay tamang kayumanggi ang kutis. Maya-maya pa, ay sinabayan ako nitong pwede ko raw gamitin ang bathrobe na dala niya. Pero sinabi ko naman ditong mayroon akong sariling bathrobe at yun na lang ang gagamitin ko. Habang naglalakad papunta ng banyo, hindi ako nagpahalatang nahalata kong nakasunod ang mga mata niya sa akin. Pagbalik ko,
Napansin kong umiwas ng tingin ang binata. Siguro'y sinadya niyang iwasang makita ako ng diretsyo, kaya siya yumuko. May gana po kayo, madam. Tumingin ako sa kanya, tsaka kinalas ang tali ng suot kong bathrobe. Wala naman itong imik nang dumapa na ako sa kama at binigyang laya itong gawin ang kanyang trabaho. Unang haplos pa lang ni Ariel sa aking likod, ay napapikit na ako sa kaginhawaan. Salamat, Ariel. Ilang buwan ko na rin talagang iniindang sakit ng likod ko. Sabi ko pa dito. Hindi ko man nakikita ang reaksyon nito, pero alam kong mas pinagbuti niya ang trabaho dahil sa bawat hilot nito sa aking likod ay mas lalong gumagaan ang pakiramdam ko. Ngunit habang tumatagal, ay pababa siya ng pababa. Akala ko normal lang yun, pero nagtagal ay alam kong may iba ng motibo ang binata. Pumagitan ang haplos niya sa aking mga hita, na para bang nag-uudyok ng isang pagkakataon. Ma'am, tanging sabi niya. Hindi ako sumagot. Mahigpit na lang akong napakapit sa kobre kama at napakagatlabi sa pilyong binata. Nang tuluyang pumailalim ang haplos nito sa aking manipis na short, ay alam kong hindi na yun parte ng trabaho niya. Agad akong nag-react at inalayo ang sarili ko ng bahagya. Tamang mister ko. Hindi dapat ako pumayag na lalaki ang mag-massage sa akin dahil mahirap tanggihan ang anumang tukso. Minsan lamang sa isang taon kung umuwi ang mister ko. Kung kaya naman, mababakante talaga ako ng matagal na panahon. Ibig sabihin, konting pangaakit lang, pwede na akong bumigay. Naging garapal ang binata ng mga sandaling yun. Habang kinakabahan naman akong nag-iisip ng paraan para makaiwas. Para na kasi akong nilalagnat sa sitwasyong kinakaharap ko. Maya-maya, akala ko magiging okay na ang lahat. Nang bigla kong tanungin ni Ariel na siyang pumukaw sa aking katinuan. Ma'am, gusto niyo ho ba ng extra service? Alok nito. Mabilis akong binalot ng pinaghalong kaba, takot at galak. Habang nakatingin ako kay Ariel, akala ko tuluyan na akong madadala sa sitwasyon. Pero hindi yun nangyari. Inamin ko lang sa kanyang totoong muntik na niya akong mapasuko. Pero hindi ibig sabihin nun ay papayag na ako sa inaalok niya sa akin. Sinabi ko sa kanyang maingat ako sa aking sarili at ayokong magkaroon ng kasalanan na pagsisisihan ko rin sa bandang huli. Kahit pa sabing isang beses lang, pero oras na magpadala ko ay habang buhay kong dadalhin ang pagkakamaling nagawa ko sa aking pamilya. Napatango lamang to sa akin, tsaka nahihiyang humingi ng tawad. Hindi naman ako naging madamot, kung kaya matapos niyang gawin ng maayos ang kanyang trabaho, ay binigyan ko pa ito ng 500 bilang tip. Kinagabihan ay sinabi ko ang totoong nangyari sa aking asawa na muntik na akong madala sa tinatawag nilang extra service. Humingi pa ako ng tawad sa kanya dahil pumayag akong lalaki ang pumunta sa bahay. Imbis na magalit, ay mas naging proud pa ang asawa ko at nangako siya sa akin hindi rin siya magpapatalo sa anumang tukso kahit malayo kaming dalawa sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang binahagi kong istorya. Maraming salamat sa pakikinig.